Kinben Book 5, Chapter 76. Habang nakaupo si Derek sa kanilang bench ay nasa isip pa rin niya ang mga sinabi ni Mendez sa kanya kani-kanina lang. This was a team game. Napailing na lang siya sa mga salitang binitawan nito sa kanya. Pakiramdam tuloy niya ay mas lalong nagiging delikado ito kung ganito ito mag-isip. Nakuha naman niya ang pinupunto nito at marahil ay naging masyado lang siyang napapokus sa matchup nila na tila ay tanging siya lang ang nakikipaglaban dito. Mula naman sa bench ng Kalapan ay makikita nga si Ricky na seryosong nakikinig sa sinasabi ni Coach Isaiah sa kanila. Huwag daw kalimutan ang ball movement. Napatingin nga rin si Coach kay Marlon at tila nakuha na kaagad nito ang nais niyang sabihin. Ricky, Maki, ang opensa ay sa inyo ko iaasa. Ang tatlo ninyong kasamahan ang bahala sa screens kung kaya gusto kong matapos ang game na ito na may magandang resulta. Semis na ang sunod kaya dapat ay ang team natin ang maging pinakamalakas sa ligang ito. Yes coach, bulalas naman ang kanyang mga players na nagpatong-patong ang kamay sa gitna at pagkatapos ay sumigaw pa sila na tila nagdiriwang na ikinaseryoso ng mga taga-Palawan. Kalmadong pumasok ang team ng Kalapan sa pangunguna ni Ricky Mendez. Kasabay nga rin niya si Maki Romero at nasa likuran naman nila si Carlo Ibanez, Dre Sanchez at Marlon Magbuo. Sa panig naman ng Palawan ay narito si Derek Soco na kasabay si Reggie Aguilar at Tank de Guzman, kasama rin nila si Ben Santos at Vasil Yuson. Si Ben Santos nga ay agad na napatingin kay Maki Romero dahil ito raw ang kanyang dapat trabahuhin sa playing time na ibinigay sa kanya ng kanilang coach. Si Ricky naman ay agad na lumapit kay Derek at seryoso silang nagkatinginan. Si Marlon naman ay huminga ng malalim at pinagmasdan si Tank de Guzman na napatakbo agad matapos ipasa ang bola kay Soco. Sa Palawan nga ang possession sa pagsisimula ng huling quarter at dito na nga rin maririnig ang malakas na cheer ng crowd para sa kanila. Ang natitirang 10 minutong ito ang magdidikta ng kapalaran ng Palawan Falcons sa ligang ito. Malalaglag ba sila o papasok sa final spot? Na kay Derek Soco ang bola at isang madikit na depensa agad ang ibinigay sa kanya ni Ricky Mendez na siyang tatapat sa kanya. Kitang kita ni Soco ang determinasyon sa mga mata nito at dito na nga niya pinatalbog ng mabilis ang bola at umatake. Hindi raw siya nito mapipigilan dahil mas malaki at mataas daw siya rito. Si Ricky naman ay napangiti dahil nasa tapat siya kaagad ng dribbling hand ni Soco. Bigla tuloy napatras si Derek dahil kamuntikan na siyang maagawan. Agad din niyang inilipat sa kanyang kaliwang kamay ang bola at mabilis namang sumabay si Mendez dito na may pagtaas at baba pa ng braso. Nang makita ni Tank ang nangyayaring iyon ay agad siyang napatakbo para bigyan ng screen si Derek. Napaseryoso naman si Ricky sa nangyaring iyon at napadikit nga siya kay Guzman at si Soco naman ay bumigla ng iwas para iwanan si Magbuo. Si Ibanez naman ay mabilis na kumilos upang siya ang pumigil dito kaso sa paglapit niya ay biglang umiwas si Soco at inilagay niya sa kanyang tagiliran ng bola at humakbang palapit sa basket. Ang mga manonood ay napaseryoso sa move na iyon at pagkatapos ay agad na lumipat sa kanang kamay ni Derek ang bola at inilagay ito sa basket. Umangat na ang bola at nang laki na lang ang mata niya nang may isa pang taga-Kalapan ang lumitaw sa kanyang tabi. Lumitaw nga si Sanchez at hinampas niya ang bola na nagpatahimik sa na-hype na crowd. Si Coach Isaiah nga ay napangisid dahil nagagawa na nga talaga ni Sanchez ang role nito para sa kanyang koponan, ang maging isang malupit na defender. Hindi raw niya ito kailangang papuntusin at ipinag-focus na lang niya ito sa depensa upang maging pulido ang galawan nito sa bagay na iyon. Isang mayabang nangiti nga kagad ang sumilay kay Sanchez at ang mga manonood ay napatingin naman sa tumapo na bola. Nagulat sila nang lumitaw si Mendez at tinalon iyon para habulin at isalba. Nahawakan nga ni Ricky ng dalawang kamay ang bola at agarang ibinato ito sa kanilang side kung saan ay kumakripas na kaagad ng takbo sina Maki at Ibanez patungo roon. Lumapag si Mendez sa harapan ng mga nakaupong manonood at napaseryoso ang mga nakakita sa kanya dahil agad siyang tumayo. Tumakbo agad si Ricky sa loob ng court at makikita nga rin na ang bola ay nasa palad na ni Romero.
Hinabol nga ito ni Ben Santos kaso biglang na-delay ito nang lumapit dito si Ibanez. Si Aguilar naman ay itinodo ang pagtakbo at tumalon siya patungo kay Romero nang tumalon na rin ito palapit sa basket. Kung pagmamasdan ay tila naabutan ito ni Aguilar kaso nang humampas ito ay bigla niyang tinamaan ang kanang braso ni Romero. Wala ang bola? Tanong ni Aguilar at nabigla siya nang sa kaliwang kamay ni Romero nagmula ang bola na umangat agad pataas sa basket. Kasabay rin noon ay ang pagsilbato ng referee at sa pagpasok ng bola sa basket ay doon na rin ito bumulalas. Basket counted. Foul, Aguilar number 11. Sambit pa nga ng referee at si Maki nga ay napatuon pa ang kamay sa sahig nang siya ay lumapag. Napaupo siya ng bahagya kaso agad din siyang nakatayo at nakangiting nilampasan si Reggie Aguilar. Naisahan ako ng Romero na ito Nasabi na nga lang ni Aguilar at napapwesto na nga lang siya sa may gilid. Itinaas na lang din niya ang kanyang kamay. Naipasok pa nga ni Maki ang bonus shot at dito na nga sila lumamang ng 5 puntos. 78-83. Relax lang team, kalma, hahabol tayo. Bulalas naman agad ni Tank at nang ipasa niya kay Derek ang bola ay kaagad siyang lumakad sa harapan nito para kay Mendez. Nang lumampas nga sa gitna ang bola ay dito na nga biglang tumakbo si Tank papunta sa ilalim ng basket. Agad niyang ipinasa ni Soko ang bola rito at sa paghawak ni Tank sa bola ay agad na inihanda ni Magbuo ang kanyang sarili. Bumigla nga ng ikot pakaliwa si Tank at napatras naman si Marlon dahil sa kaliwang braso na tumuon sa kanyang katawan. Nilabanan niya ito at agad na humakbang pauna. Dito nga ay makikita ang pagtalon Tank na mabilis din niyang sinabayan. Kasunod nga rin noon ay ang pagyanig ng board at ang pagsilbato ng referee. Pumasok ang dunk ni Tank kay Magbuo at paglapag nila ay napangisi na lang ang sentro ng Palawan dahil sa nangyari. Counted ang dunk na iyon at nabigyan pa nga niya ng isang foul si Marlon Magbuo na ikinaseryoso ni Coach Isaiah. Masyado raw kasing nahihirapan ang kanyang sentro na pigilan si De Guzman pero kailangan daw nito ito. Habang naglalakad nga si Tank papunta sa free throw area ay napatingin pa nga siya sa kanyang mga kasama. Habang hindi raw siya mapipigilan sa ilalim ng basket ay tumira lang daw sila o hindi kaya ay ipasa sa kanya. Ito rin nga ang sinabi sa kanila ni Coach Torres at mukhang magiging epektibo raw ito lalo na't na foul na naman nila ang sentrong si Magbuo. Sumablay nga lang ang bonus shot ni Tank kung kaya't nabigo ang kanyang 3-point play. Nakuha naman ni Ibanez ang rebound at agad namang hinarangan ni Soko si Mendez at ni Santos si Romero. Napaseryoso naman si Yuson nang si Ibanez ang nagpatalbog ng bola. Paghinto nga ni Carlos sa may 3-point area ay bigla niyang tinirahan ang kanyang defender na hindi na siya basta naharangan ng sandaling iyon. Nakakalimutan yata ng mga ito na scorer din ako. Sabi naman ni Carlos sa sarili na napatingin pa kay Yuson matapos ang kanyang mabilis na tres na iyon. Napasigaw tuloy ang coach ng Palawan dito dahil sa patagal-tagal sa pagdepensa. Ayusin ninyo ang depensa. Lahat ng mga iyan ay kayang pumuntos. Bulalas na nga lang ni Tank na napaseryoso rin sa ginawa ni Ibanez. Hindi raw ito maganda lalo pat maiiwanan nito si Yuson kapag nagmadali ito. Napatingin nga rin si Tank kina Reggie at Derek. Tila nag-usap sila sa mata at sa pagbalik ng possession sa kanila ay makikita nga ang biglang pagbibigay ng screen ni Yuson kay Mendez. Isang switching ang naganap at ngayon nga ay inilayo ni Yuson si Mendez upang magkaharap sina Ibanez at Soko. Makikita nga rin ang marahang paggalaw ni na Reggie at Tank na parang humahanap ng pwesto. Dahil tuloy rito kung kaya't na alerto ang kanilang mga katapat na sina Dre at Marlon. Si Ricky naman ay napahabol kay Yuson na pumunta lang sa kabilang panig sa pwesto na tila hindi mapapasahan. Gusto nga sanang iwanan ni Ricky ito kaso alam niyang pwede rin itong pumuntos. Samantala, makikita naman ang seryosong pagharang ni Ibanez kay Soko. Napatingin nga siya rito at napailing. Susubukan daw siya ni Soko at ito raw ang gusto niyang gawin ito. Iniisip yata ng isang ito na maiisahan niya ako Iyang mga ganyang style ay gawain ko rin noong ako pa ang ace player sa team na kasali ako. Sabi na nga lang ni Carlos sa sarili at nakita niya ang dahan-dahang paggalaw ni Soko. Mabilis ang naging pagkilo si Derek at sa pag-atras niya ay bumigla siya ng pagkaliwa at hinarangan niya ng kanang braso ang kanyang kasabay na si Ibanez. Bumigla nga siya ng hinto at mabilis na pinatalbog sa pagitan ng mga binti ang bola. Hinawakan niya rin ang bola at pumormang titira. Pinakagat niya si Ibanez para bigyan ito ng foul.
Kaso napaseryoso siya nang lumapit ito sa kanyang harapan. Napahawak tuloy siya ng mahigpit sa bola at iniiwas sa aagaw na kamay nito. Basa ko ang galaw mo. Mahinang wika ni Carlo at makikita naman ang biglaang pagtalo ni Soko. Pumilit nga ito ng talon at pinakawala ng bola. Si Ibanez nga ay napaseryoso sa nangyaring iyon at pagtingin niya sa nasa ering bola ay nagmintis naman iyon. Paglapag nga nilang dalawa ay mabilis na tumakbo si Soko palayo kay Ibanez. Mula naman sa ilalim ng basket ay makikita ang pagdakot ni Tank sa bola sa ere. Ito nga ang nakakuha ng offensive rebound at sa paglapag nito ay mabilis siyang tumingin sa basket. Mahigpit niyang hinawakan ng bola at si Marlon naman ay napaseryoso dahil baka raw makuhanan na naman siya ng foul. Inilagay nga ni Tank ang bola sa basket at ang mga manonood ay napaseryoso nang makitang hinarangan ni Sanchez ang bola gamit ang dalawang kamay nito. Napatingin nga si De Guzman dito at nakita niya ang pagngisi ng manlalarong ito na nagawang pigilan ang kanyang gagawin. Ang mga player ng Kalapan, ang athletic, nasabi na nga lang ng isang manonood at nang tumapo ng bola ay nakita nila si Reggie na nakuha iyon at mabilis na nagpakawala ng jump shot sa pagharap niya sa basket. Mauubos na kasi ang shot clock nila at mabuti na lang at alerto siya sa oras. Umarko ang bola at tumama ito sa ring kaso nagmintis iyon. Rebound, bulalas na nga lang ni Reggie at mula sa ilalim ng basket ay makikita nga ang pag-box out agad ni Tank kay Magbuo. Napaseryoso na naman nga si Marlon dahil naunahan siya. Ang bola nga ay pababa na at sa pagtalo nilang dalawa ay si Tank na naman nga ang makakakuha. Kaso sumundot ang kamay ni Ibanez na naging dahilan upang umangat muli ito pataas. Paglapag nga nila ay dito naman napaseryoso si Tank nang harangan siya ni Marlon Magbuo. Tumalon agad ito at makikita ang pagkuha ng pala dito sa bola para sa rebound. Kuya Marlon, sa ibaba! Sigaw naman ni Ricky dahil sa paglapag ni Magbuo ay siya naman paglitaw ni Derek Soko na agad na kinuha ang bola. Si Ricky naman ay nadelay sa screen ni Yuson at sa pagkakuha ni Derek sa bola ay napaseryoso ang mga nakapaligid ditong players ng Kalapan dahil bigla itong nagpasa ng bola sa right corner at makikita nga roon si Reggie Aguilar. Magtiwala sa mga kakampi. Sabi pa nga ni Derek sa sarili na mabilis na hinarangan ang habol sanang si Sanchez. Pagkasambot nga ni Aguilar sa bola ay agad siyang umatras ng isa at tumalon. Isang tres ang kanyang pinakawalan at sa kasamaang palad ay nagmintis iyon na ikinaseryoso ni Derek Soko. Akin pa rin ang rebound, sabi naman ni Tank sa sarili at sa pagtalo niya ay makikita nga rin ang pagsabay ni na Magbuo, Ibanez at Yuson. Apat na malaking player ang nag-agawan doon at ang mga manonood ay kumakabugan dibdib dahil sa sequence na nagaganap ng mga oras na iyon. Si Tank na naman nga ang nakakuha ng rebound na ikinaseryoso ni Coach Isaiah. Napakuyong pa nga ito ng kamao at makikita nga rin ang mabilis na paglayo ni Derek Soko. Nakita ito ni Tank kung kaya bago siya lumapag ay ibinato niya ang bola sa sahig. Isang bounce pass ang kanyang ginawa at nagulat na lang ang mga fans ng Falcons nang tuluyan nang matapos ang possession ng mga players nila. Biglang lumitaw si Mendez at inintercept ang pasa ni Tank. Si Derek nga ay mabilis na humakbang palapit dito, kaso nang gawin niya iyon ay siya namang pagpunta ni Mendez sa kanyang likuran. Ang bola nga ay pinapatalbog na nito at agad siyang tumakbo sa kanilang side. Dito nga ay makikita na kaagad si Maki Romero na hinahabol ni Santos. Mabilis na nagtakbuhan ng mga players sa side ng Kalapan. Si Ricky ay hinabol agad ni Soko kaso biglang huminto ito. Napalampas si Soko at sa pagtingin niya kay Mendez ay napaseryoso siya sa biglang pagkaliwa nito palayo sa kanya. Ang bilis, sambit nga ni Derek at napatalo na siya para habulin ito. Nasa ere na nga rin si Ricky ng oras na iyon at sa pagbitaw ni Mendez ng tres ay doon na napakuyom si Coach Torres dahil sa paglapag ni Soko. Si Ricky naman nga ay kaagad na napaupo at doon na nga rin sumilbato ang referee. Kasunod din noon ay ang paghalit ng bola sa basket na nagpatahimik sa crowd ng Palawan at ang pagkuyom ni Mendez na makikita sa mga mata ang tuwa. Basket counted, foul, Soko number 1. Bulalas ng referee at agad na napacheer ang mga players sa bench ng Kalapan matapos iyon. Sina Maki at Trey naman ay agad na inalalayan si Mendez na tumayo. 80-89 nga ang naging score matapos iyon at pagtayo ni Ricky ay agad din siyang napatingin kay Derek Soko. Sorry,
Ito ang kanyang nasabi na ikinadilim ng paningin ni Derek. Pero mas mabilis ako sa iyo, Mr. Speed. Napangiti naman ng marahan si Dre at Maki nang marinig iyon. Pagkatapos mong palakasin, bigla mo namang tatalunin. Sabi na nga lang ni Maki sa sarili na naghanda na para sa bonus free throw ni Ricky. Pumasok ang tira ni Ricky at naging dahilan ito upang ang lamang nila sa Palawan ay sumampa na sa 10 puntos. 80-90 at 2 minuto pa lamang ang lumilipas sa huling quarter. Pero tila ang daming nangyari ng mga oras na iyon.